Service available 24/7 at hanggang 50,000 pesos yung pwedeng utangin. Gcash naman tong pipiliin ko dito mga beshies, pero kung wala kayong Gcash account, pwede yung PayMaya, Shopee Pay. Hello everyone! Welcome ulit dito sa aking channel and today's vlog, isang loan app itong pag-uusapan natin at lagi ako kasing nakikita yung odds ng loan app na ito. I-check ko nga itong app nila, merong nakalagay na installment loan daw ito. Merong nakalagay na first installment, second installment, third installment, fourth installment. So, di ba, kung ito talaga yung makikita natin, parang okay siya na utangan. Pero, okay nga ba talaga, di ba? So, hanggang 50,000 pesos nga daw yung pwedeng mahiram nga dito. At service available 24/7 daw. Kaya i-check na naman natin, pero syempre bago ang lahat, para sa mga bago dito sa aking channel ay every Saturday po ako ay namimili ng 3 na mabibigyan ng cash, and every 25th of the month nagpapag-giveaways din po ako ng cellphone. At para nga makasali dito, ang kailangan mo lang gawin ay i-comment kung ano yung napanood mo, i-like nga yung video, i-share at huwag mong kalimutan na mag-subscribe para maging updated ka sa mga bagong videos na ina-upload natin, kung ano nga ba yung mga legit at hindi legit na pwede nating mautangan online. So let's get back to the topic mga beshes, and here nga, ang pag-usapan natin ay itong Quick LA or Quick LA Finance. Get cash, quick and effortless daw. Under ito ng Oasis Land Technology. So kagaya nung sabi ko kanina na may nakalagay dito sa kanilang app, get cash, quick and effortless daw. So service available 24/7 at hanggang 50,000 pesos yung pwedeng utangin. Actually at 91 to 180 days na loan terms. Only one valid ID or isang valid ID nga lang yung requirements. Pwede nga daw nga makahiram dito. And napakarami talaga yung odds nito. Kaya sana mapanood nyo nga yung buong video bago nyo talaga i-download para makita nga natin kung paano nga ba yung interest, processing fees at yung payment terms. Meron nakalagay pa dito na extended payment terms, repay your loan in multiple installment. Open nga lang natin itong app. Allow Quick LA to track your activity. Hanggang 50,000 nga yung loan amount. 10 to 20% annually at 91 to 180 days or 3 months to hanggang 6 months nga lang daw yung loan term. So, okay sana kung ganun talaga. Diba? So, yun nga yung isa sa makikita niya sa ating vlog. So, maglalagay nga lang tayo ng valid number na naman mga beshies. Same lang naman ito sa iba't ibang mga loan app ulit. So, click nga lang natin yung get. May matatanggap ulit tayo na one-time password na kailangan nating ma-input nga dito. I have read and agree to the terms of service and privacy policy. Click nga lang natin yung next at kailangan nating sagutan itong mga basic information like yung address. For example, lalagyan ko dito ay Abra. Kagaya nung sinasabi ko sa ibang mga vlogs ko, na itong mga nakikita nyo na infos na nilalagay ko ay hindi po talaga ito yung address ko, yung kompleto kong pangalan. Bali, sample lang ang mga ito, pero binabalikan ko naman or in-erase ko din, tas nilalagyan ko talaga yung tamang pangalan ko at yung address, yung tamang infos ko. Okay? So, marital status, yung mother's maiden name, yung email address, kailangan daw nating masagutan ito. At yung Facebook account, pero optional naman daw, so okay lang. Choose your contactable time. And company name, company contact number, at yung monthly income. Next nga dito mga beshes, magkano nga ba yung kinikita natin? And disclosure statement for guarantors and co-makers. So dito mga beshes, hindi personal references yung ilalagay natin, kundi guarantor at co-maker. So kapag sinabi kasi natin mga beshes na guarantor or co-maker, kung sakali na hindi makabayad or hindi matawagan yung principal borrower, pwedeng singilin nung Quick LA or Quick LA itong mga nakalagay na guarantor. Kaya mag-ingat po kayo. Kasi kapag nilagay mo nga yung guarantor, ibig sabihin may permission ka or may permission sila na pwede silang singilin kapag hindi ka makapagbayad ng iyong utang. Kasi nga, hindi personal references yung nakalagay dito, kundi co-maker or guarantor. Mag-upload nga lang ulit tayo ng isang valid government ID. And place your ID. And the next. At next nga ay yung facial verification. And, so syempre, Gcash naman tong pipiliin ko dito mga beshies, pero kung wala kayong Gcash account, pwede yung PayMaya, Shopee Pay. Pero sabi ko nga, wag nyo munang subukan to kasi eto, approval chance 98% for the limited time. At akalain mo, 1,500 lang pala.
yung pwede kong mahiram. Kung tutusin, aanin ko ba yung 1,500, diba? Meron itong loan terms daw na 3 terms, 4 terms, hanggang 5 terms. Last term will be waived if you repay the previous term on time. So, ang first payment ko daw ay sa September 9, 2024 at merong nakalagay dito na doon 3,000 pesos na utangin ko. May Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3, Schedule 4, at Schedule 5. So, kung halimbawa 3,000 nga yung utangin ko dito, doon sa Schedule 1 na sa September 9, 2024, kailangan kong magbayad ng principal niya na 375, then yung interest na 10.5 at service fee 199.5. At ganun lang din sa Schedule 2, principal 395 pa rin and so on hanggang Schedule 5. So, may facial verification na naman tayo mga beshes. Itapat nga lang natin yung phone sa ating mukha at mag-selfie. Okay, at yung phone sa ating mukha at i-follow yung instruction. So, after nun mga beshes, mag-aantay lang tayo ng ilang minuto, ilang oras para i-process nga ng Quick LA or Quick lang ating loan application. So, pabalik-balik ako dito mga beshes, nire-refresh ko itong app, kaya lang in-review pa rin itong status nga ng aking loan application. So, ayan, we are checking your application remaining wait 177 seconds. So, actually, natapos and binalikan ko at wala pa ring status nga yung loan application ko. So, yun na nga, pumunta tayo dito sa, sa Google Play Store para mag-check ulit ng reviews ng mga ibang sumubok nga dito sa Quick LA or Quick lang mga beshes. And marami din talaga yung negative or may mga nag-comment din talaga ng negative about sa loan app na ito. So, kagaya nito mga beshes, if only I can rate this year star, the interest is too high, yes, you'd get the loan quickly without deduction, but there's no option that you can pay once a month. I thought I've chosen the 4 terms, which is, I thought I can repay the loan terms once a month in 4 months, but it turns out that you should repay every week. They don't explain the terms clearly. I loan 2,500 and I have to pay them back 3,880 and divide it to 4 terms, which is 4 terms a month or every week. That's 970 per week. Okay, so ito mga beshies, ang alam daw niya ay every month or monthly yung pagbabayad dito, kagaya ng bank loan or yung ibang mga lending na legit na every month tayo nagbabayad. Pero dito hindi pala kasi ayon sa kanya ay weekly nga yung pagbabayad niya. Though 4 terms yung nakalagay, pero every week pala siya magbabayad. And sabi nitong isa, this is, I am outraged by the deceptive practices and lack of transparency from this company. Itong isa naman, Quick Apps, a lending platform known for its quick loan disbursement, has under scrutiny due to its high repayment amounts and tight repayment windows of 7 days. And next, after applying this app, there's so many messages coming from unknown operators. They are urging you to apply loan for them and then they even try to call you. I think this app is not safe. So, itong isa naman ay parang feeling niya hindi daw safe itong app na ito sa kanya kasi nga sinubukan niya na mag-apply dito tapos after nun, napakarami na yung mga iba't ibang nagme-message na sa kanya na nag-offer ng loan. So, diba, kung ako lang yung tatanungin mga beshes talaga, hindi ko nga nire-recommend ulit yung loan app na ito. Kasi nga, maliban sa medyo matagal yung pag-process nga ng aking loan application, at nung nag-check ako sa Google Play Store, tinignan natin yung mga reviews dito, ay marami din talaga yung nagsasabi na nakaka-confuse nga yung loan app na ito. Kasi diba, may nakalagay na 4 terms, or 5 terms, or 3 terms. Kaya lang, ang alam ng mga iba nga is every month magbabayad. Kaya lang hindi pala kasi nga, every week. And sabi nga ng mga iba din na mataas pa rin yung interest and processing fees. So, binalikan ko kasi itong loan app na ito, under review pa rin daw yung loan application ko. So, mag-update na lang ako ng next video. So, abangan nyo na lang din yung part 2 ng video natin kung ano nga yung nangyari sa aking loan application dito nga sa loan app na ito. Pero if in case mga beshes ko na mayroon kayong experience, umutang kayo sa loan app nga na ito and na-aprobahan ng inyong loan application, sana po i-comment nyo para malaman din ng mga iba, mabasa din ng mga iba na nagbabalak pa lang i-download yung app na ito. So, yun lang. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you at see you on my next vlog. Bye-bye! Subscribe na para makasali sa pa-GCash at cellphone giveaways na mai-announce every 25th of the month. Mechanics!
1. Find the 3 words in this video. 2. I-comment ang 3 words in order. 3. Like this video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer: try or apply at your own risk.